Vanessa's point of view. Awang-awa na ako kay inay. Halos wala na siyang pahinga para lang mapag-aral kaming magkakapatid. Umaga pa lang umaalis na siya para maglinis ang bahay ng iba. Pagsapit ng hapon, may sideline naman siya minsan sa laba. Minsan tagaluto. Kahit na anong marangal na trabaho pinapasok niya. Trabaho dito, trabaho doon. Ganun umiikot ang mundo niya. Lahat para sa amin. At bilang panganay, ramdam na ramdam ko ang bigat ng pasanin niya. Kahit hindi niya sinasabi sa akin, kita ko sa mukha niyang matinding pagod. Kita ko sa mga mata niya ang paghihirap. Ako si Vanessa Moran, 19 na taong gulang, second year college at may pangarap. Pangarap kong maging flight attendant. Gusto kong makalipad. Gusto kong makita ang iba't ibang lugar. Gusto kong maranasan ang buhay na hindi lang umiikot sa kahirapan. Pero habang tumatagal, pakiramdam ko palayo ng palayo ang pangarap na yon. Hindi dahil sa wala kong kakayahan, kung hindi dahil sa wala kaming pera. Sa bawat bayarin sa school, sa bawat gastusin sa bahay, unti-unti kong nararamdaman na baka hindi para sa akin ang pangarap na yon. At masakit tanggapin yon. Kaya ngayon pa lang, iniisip ko ng susunod kong hakbang. Kapag nakapagtapos ako ng college, hindi na ako mag-iinarte pa. Maghahanap agad ako ng trabaho sa Maynila. Kahit anong trabaho, basta legal. Para makatulong kay inay. Para masiguradong makakapag-aral ang dalawa ko pang kapatid. Ayokong maranasan nila ang hirap na dinaranas namin ngayon. Ayokong mapilitan silang isuko ang pangarap nila katulad ng gagawin ko. Maagang nabiyuda si inay. Bata pa kami nang mawala si itay. Kinuha siya agad sa amin ng Panginoon dahil sa sakit sa puso. At hanggang ngayon, ramdam ko pa rin ang pagkawala niya. Siya sana ang katuwang ni inay. Siya sana ang sandalan namin pero wala na siya. At simula noon, si inay nang tumayong ilaw ng tahanan. Ina at ama. Minsan naiisip ko, hanggang kailan kaya kakayanin ni inay? Hanggang kailan niya kakayaning buhatin ng lahat? At hanggang kailan ako manonood lang? Hindi pwede. Kailangan kong kumilos. Kailangan kong gumawa ng paraan. Kahit gaano pa kahirap. Araw ng Sabado, matagal ko nang pinag-iisipan kung gagawin ko ba talaga ito. Ilang beses nagbago ang isip ko. Ilang beses kong sinubukang kumbinsihin ang sarili ko na may iba pang paraan. Pero sa tuwing naaalala ko si inay, ang paghihirap niya, nawawala lahat ng pagdududa ko. Kaya heto ko ngayon. Huminga ako ng malalim bago tuluyang pumasok sa loob ng club na pinagtatrabahuhan ni Mama Sasa. Madilim ang loob kahit araw pa lang. May kakaibang amoy, pinaghalong alak at pabango. Hindi ako sanay sa ganitong lugar pero pinilit kong maging matatag dahil kailangan. Pagpasok ko pa lang, agad na akong napansin ni Mama Sasa. "Vanessa?" Gulat niyang sambit habang papalapit sa akin. "Ano ginagawa mo rito?" "Pwede po ba tayong mag-usap?" Napakunot ang noo niya pero tumango rin. "Alika, sa opisina ko." Pumasok kami sa opisina niya. Pinaupo niya ako sa harap ng mesa at tinitigan ako ng seryoso. "Oh, anong sadya mo sa akin?" Diretsahan niyang tanong. "Kailangan ko po ng trabaho." Agad kong sagot. Ilang segundo siyang natahimik bago umiling. "Wala nang bakante ngayon. Kung waitress ang hanap mo, sa susunod na lang kapag may umalis." "Ayoko pong maging waitress." Napataas ang kilay niya. "Bakit naman ayaw mo?" "Dahil humaliit lang ang sahod. Kailangan ko po ng malaking pera agad. Gusto ko pong ibenta ang katawan ko." "Ano sinabi mo?" "Alam ko kung anong klaseng lugar to. At alam ko rin na may mga lalaki naghahanap ng mga babaeng magaganda at bibilhin nila kapalit ng isang gabi." "Vanessa, hindi biro ang gusto mo, ha? Alam ba ito ng nanay mo?" "Alam ko po, Mama Sasa. Pero kailangan ko ng malaking pera." "Bakit ba kailangan mo ng malaking pera? Aanhin mo ba?" "Para kay inay at para sa mga kapatid ko po." Hindi sang-ayon si Mama Sasa. Kitang-kita ko yun sa mga mata niya. Sa paraan ng pagtingin niya sa akin, parang gusto niya akong pigilan. Parang gusto niya akong ilayo sa desisyong pinili ko. Alam ko na hindi na ako bata. Alam ko kung anong trabaho ang papasukin ko pero kahit ganun, pinili ko pa rin.
Ilang beses niya akong sinubukang kumbinsihin. Ilang beses niya akong tinanong kung sigurado na ba talaga ako. At sa bawat tanong niya, isang sagot lang ang binibigay ko. Oo, siguradong sigurado na ako. Hindi dahil matapang ako, kung hindi dahil wala na akong ibang pagpipilian. Napabuntong hininga siya ng malalim. Kahit ayaw ni Mama Sasa, sa huli, tinanggap na lang niya ang gusto ko. Makinig ka sa akin. Kung gagawin mo ito, sisiguraduhin ko na sulit ang ibabayad sa iyo ng magiging customer mo. Hindi kita basta-bastang ibibigay kung kani-kanino lang. Hahanapan kita ng magiging customer na sobrang mayaman at hindi kuripot magbayad. Hindi ako nakasagot pero sa loob-loob ko, yun mismo ang gusto ko. Kung ibebenta ko na rin lang ang sarili ko, gusto kong siguraduhin na malaki ang kapalit. Sapat para mabago ang buhay namin. Maghintay ka rito, tatawagan ko lang ang mga contacts ko. Sige po Mama Sasa, maraming salamat. Makalipas ang halos 15 minutes, bumukas ang pinto. Si Mama Sasa ang pumasok. May hawak na cellphone at may kakaibang ekspresyon sa mukha niya. Hindi ko mabasa kung ano yun. Good news Vanessa, may nahanap na akong customer mo at malaki magbayad to. Talaga po Mama Sasa? Yes, isang customer na hindi basta-basta dahil isa itong makapangyarihan na tinitingala ng marami. Kinagabihan, dumating ang oras na kinatatakutan ko. Pero ako rin naman ang pumili. Pinapunta na nga ako ni Mama Sasa sa hotel kung saan naka-check-in ang customer ko. Habang nasa biyahe, hindi ko maiwasang kabahan. Pakiramdam ko ang bilis ng tibok ng puso ko na anumang oras, lalabas na ito sa dibdib ko. Ilang beses kong sinubukang umatras. Ilang beses kong naisip na bumaba na lang at umuwi. Pero sa tuwing naiisip ko si Inay at ang paghihirap nito, pinipilit kong maging matatag. Wala na akong ibang choice kung hindi panindigan ang desisyon ko. Pagdating ko sa hotel, agad akong bumabat dumiretso sa loob. Malamig ang buong paligid, tahimik, halatang hindi basta-basta ang lugar na pinasukan ko. Napatingin ako sa sarili ko. Simpleng damit lang ang suot ko pero inayusan ako ni Mama Sasa. Konting ayos sa buhok at light makeup. Sapat na raw yun para magustuhan ako ng customer. Huminga ako ng malalim bago dumiretso sa elevator. Pilit kinakalmang sarili kahit ramdam kong panginginig ng mga kamay ko. Habang umaangat ang elevator papuntang 15th floor, pakiramdam ko lalo akong kinakabahan. Nakatitig lang ako sa sarili kong refleksyon sa salamin. Pilit kinakausap ang sarili na kaya ko ito, na para to sa pamilya ko. Nang bumukas ang elevator, dahan-dahan akong lumabas at agad hinanap ang room number na sinabi sa akin. Tahimik ang hallway, tanging tunog lang ng mga yabag kong naririnig. Bawat hakbang ko papalapit sa kwarto, mas lalo akong pinanghihinaan ng loob. Hindi naman nagtagal ay nakita ko rin ang room 401. Napahinto ako sa tapat ng pinto at napatitig rito ng ilang segundo. Pakiramdam ko kapag pinindot ko ang doorbell na ito, ay tuluyan ang magbabago ang buhay ko. Huminga ako ng malalim. Pinikit sandali mga mata saka pinindot ang doorbell. Ilang segundo akong naghintay. Ang bagal ng oras. Hanggang sa marinig kong pag-click ng lock at dahan-dahang bumukas ang pinto. Pagbukas ng pinto, agad akong napatingin at doon ko siya nakita. Isang gwapong lalaki ang nakatayo sa harapan ko. Matangkad, maayos ang tindig, halatang may kaya sa buhay. Hindi ko inaasahan na ganito ang magiging customer ko. Mukhang nasa late 30s o early 40s na, pero halatang alaga ang sarili. May kakaibang aura siya, seryoso, may otoridad, at sanay na masunod ang gusto niya. Tinitigan niya ako mula ulo hanggang paa na para bang sinusuri niya ako, dahilan para mas lalo akong mailang at mapayuko. Hindi ko alam kung saan titingin o kung ano bang dapat kong gawin sa mga sandaling yon. Pakiramdam ko ang liit-liit ko sa harapan niya. Ilang segundo rin kaming nagkatitigan bago siya nagsalita. Vanessa? Tanong niya sa malalim at diretsyong boses. Napatingin ako sa kanya at bahagyang tumango, kahit ramdam kong kaba sa loob ko. Opo, sagot ko, halos pabulong. Bahagya siyang ngumiti bago tumabi sa pinto. Come in. Dahan-dahan akong pumasok sa loob ng kwarto at agad kong napansin kung gaano ito kalaki at kaayos. Malinis, halatang mamahalin ang bawat gamit sa loob.
Nang marinig ko ang pagsara ng pinto sa likod ko, biglang bumigat ang pakiramdam ko. Para bang tuluyan na akong nakulong sa sitwasyong ako rin naman ang may kagagawan. Nakatayo lang ako sa gitna ng kwarto, hindi makagalaw at hindi makapagsalita, habang nararamdaman ng paglapit niya sa akin. Bawat hakbang niya, mas lalo akong kinakabahan. Hanggang sa huminto siya sa harapan ko. Naamoy ko ang pabango niya, matapang pero hindi masakit sa ilong. Mas lalo lang nitong pinapaalala kung gaano siya kalapit sa akin. "First time mo ba?" Napayuko ako, hindi agad nakasagot, pero maya-maya tumango rin bilang sagot. Tahimik siya sandali na para bang may iniisip, habang ako naman, pilit pinipigilan ng panginginig ng katawan. "Relax," sabi niya, pero hindi ko magawang mag-relax. Mahigpit kong hinawakan ang palda ko. Doon ako kumukuha ng lakas ng loob. Pero kahit anong gawin ko, alam ko sa sarili ko na ito na ang simula ng pagbebenta ng sarili ko at wala nang atrasan nito. Alexander's point of view. Nanlaki biglang mga mata ko nang pagbuksan ng pinto ang babaeng inaasahan kong dumating. Sa totoo lang, may idea na ako kung anong klaseng babaeng ipapadala sa akin. Karaniwan na sa mid-20s pataas, yung sanay na sa ganitong trabaho. Marunong makisabay at hindi na kailangan pang turuan. Pero sa sandaling to, nagkamali ako ng inaasahan. Dahil ang babaeng nasa harapan ko ngayon ay mukhang napakabata. Halos neneng-nene pa kung titingnan. At halatang wala pang karanasan sa mundong pinasok niya. Hindi ko agad na itago ang pagkagulat, pero mabilis ko ring inayos ang sarili. Hindi ako pwedeng magpahalata. Ilang segundo ko siyang tinitigan. Nakatayo lang siya sa labas. Halatang nag-aalangan kung papasok ba o hindi. Kaya niluwagan ko ang pagkakabukas ng pinto at bahagyang tumabi. "Come in," maiksi kong sabi. Sinisiguradong kalmado ang boses kahit may kung anong tumatakbo sa isip ko. Dahan-dahan siyang pumasok. Bawat hakbang niya, mabigat. Napansin ko agad kung gaano siya ka-awkward kumilos. Parang hindi niya alam kung saan ilalagay ang sarili. Hindi tulad ng ibang babae na dumadaan sa ganitong trabaho, yung tipong confident. Halos sila pa ang unang lumalapit. Pero siya, ibang-iba. Halatang bago. Halatang hindi sanay. Isinara kong pinto at sandaling sumandal doon habang pinagmamasdan siya. From head to toe, sinuri ko ang itsura niya. Maganda siya. Hindi yung tipo na loud or seductive, kundi yung simple pero may dating. Makinis ang muka, inosente ang aura, at iyon ang mas lalong nagpaiba sa kanya. She doesn't belong here. That was the first thing that came into my mind. Lumapit ako ng ilang hakbang, sapat lang para mas makita ko siya na maayos. Napayuko siya nang maramdaman ang tingin ko, dahilan para mas lalo kong mapansin kung gaano siyang kailang. Napangiti ako ng bahagya, hindi dahil natutuwa ako, kung hindi dahil hindi ko inaasahan na ganitong ipadadala sa akin. "How old are you?" Bahagya siyang nag-angat ng tingin sa akin bago sumagot, pero halatang kinakabahan pa rin. Hindi ko na hinintay ang sagot niya dahil kahit hindi siya magsalita, ramdam ko na agad. She's too young for this kind of setup. Napabuntong hininga ako at dumistansya ng konti. Pinipigilan ng sariling isip na mag-isip ng kung ano-ano. Hindi ito ang usual na nakukuha ko. Hindi ito ang klase ng babae na inaasahan ko ngayong gabi. At sa totoo lang, hindi ko alam kung anong gagawin ko sa kanya. Muli ko siyang tiningnan. This time, mas maigi. The way she holds herself, the way she avoids eye contact, the way her hands slightly tremble. Lahat yun nagsasabing hindi siya sanay. Hindi siya para dito. "Sabay na tayong maligo. Mas masarap maligo pag may kasabay." "Ayos lang po. Mauna na kayo. Ihintayin ko na lamang kayo rito." "Hindi mo ko pwedeng tanggihan. Remember, ngayong gabi ang akong master mo. So ibig sabihin lahat ng sasabihin ko susundin mo." "Pero si..." "Ayokong makarinig ng kahit maliit na pagtanggi. Pinasok mong trabahong ito, then panindigan mo." Nagpatiunan na ako maglakad patungong banyo. Alam kong nagdadalawang isip si Vanessa pero sa huli, sinunod niya pa rin ang utos ko. Pagkapasok niya ng banyo, agad ko itong sinara at pagkatapos, binalingan ko siya ng tingin. "Ano pang ginagawa mo? Maghubad ka na nang makaligo na tayo." Hindi po ako sanay maligo ng may kasabay. Tapos nakahubad pa. Kung ayos lang po eh." "No! Ako ang master mo at susundin mo lahat ang sasabihin at ipag-uutos ko sa'yo. Ang gusto ko ngayon, maligo tayong dalawa.
Maghubad ka na't ayoko nang mabagal. Sayang ang oras. Gusto kong masulit ang ibabayad ko sa'yo. Dahang-dahang naghubad sa harapan ko si Vanessa. Ramdam kong hindi talaga siya sanay at nahihiya siya. Kaya naman nilapitan ko siya at tinulungan na alisin ang mga saplot nito. Tutulungan na kita para mas mabilis. Hindi na po, sir. Ako na po. No! Masyadong mabagal. Sayang ang oras. Pilit niya akong pinipigilan pero hindi ko siya pinansin. Hindi nagtagal. Tuluyan ko na ngang naalis ang blouse niya. Napalunok ako bigla nang mapagmasdan ang katawan niya. Lalo na nang maalis kong suot nitong palda. Tanging brat panty na lamang natitirang sakip sa katawan niya. Napakaganda mo. Halos pabulong kong sabi sa pagitan ng tenga niya. Mabilis kong itinapat sa shower si Vanessa at pagkatapos, inumpisahang sabunin ang makinis nitong katawan. Ramdam kong paninigas niya nang sumayad ang balat ko sa kanya. Ako na pong magsasabon. No, ako na. Sa halip na ipagpatuloy ang ginagawa, walang paalam na sinakop ko mga labi niya. At tama nga ako, kailambot nito. Maingat ko siyang isinandal sa pader habang patuloy na inaangkin ang labi niya. Pilit niya akong pinipigilan pero ayokong magpaawat. Hindi nagtagal, bumaba ang mga halik ko sa liig niya pababa sa dibdib. Sir! Relax, sweetie. Akong bahala sa'yo. Sisiguraduhin kong mag-e-enjoy ka sa gagawin natin at hindi mo makakalimutan ang gabing to. Vanessa's point of view. Napasinghap na lang ako nang maramdaman ng mainit niyang palad na ngayon ay dahan-dahan nang naglalakbay sa katawan ko. Hindi ko ma-explain ang nararamdaman ko pero aaminin kong nagugustuhan ko ang ginagawa niya. Lalo na nang marating ng mainit niyang palad ang pribadong parte ng katawan ko. Gusto kong alisin ang kamay niya pero mas nanaig sa akin ang susunod niyang gagawin. Nagulat na lang ako nang buhatin niya at dalhin sa kwarto. Gusto kong takpan ang kahubaran ko pero hindi ko magawa dahil hawak niya ang dalawang kamay ko. Sir, pwede po ba nating patayin na lang ang ilaw? Why? Kasi ho nahihiya ako at hindi mo kailangang mahiya sa akin. Akong bahala sa'yo. Gusto kong pagmasdan ang kabuuan mo. Pero sir... Relax. Alam kong ginagawa ko. Yun lamang at muli niyang inangkin ang labi ko. Mas mapuso kesa kanina. Halos mabaliw ako sa kakaibang pakiramdam na pinaparamdam niya sa akin ngayon. Kung kanina pinipigilan ko siya sa bawat ginagawa niya, ngayon naman ay halos isubsob ko pa ang katawan ko sa kanya. Tuluyan na nga akong nadarang sa iba yung kaligayahang ipinaparamdam sa akin ng lalaking ito. Ilang sandali pa, napasigaw ako sa sobrang sakit, dulot ng pag-iisa ng mga katawan namin. Walang kapaguran niya akong inangkin. Talagang sinusulit niya ang ibabayad sa akin. Hindi ko alam kung magkano pero ang sabi ni Mama Sasa, malaking halaga at sapat para magbago ang buhay namin. Kinaumagahan, nagising akong masakit ang buong katawan, lalo na ang bandang ibaba. Pakiramdam ko'y para akong binugbog. Hindi ako sanay sa ganitong pakiramdam. Dahan-dahan akong napapikit at pilit inaalalang nangyari kagabi. At doon ko lang lubos na ramdaman ang bigat ng lahat. Hindi lang isang beses, kung hindi pa ulit-ulit. Sinisigurado niyang sulit ang bawat perang ibabayad niya sa akin. Unti-unti akong napalingon sa kabilang bahagi ng kama. Nandun pa siya, mahimbing ang tulog, parang walang anumang nangyari kagabi. Ngayon ko lang siya napagmasdan ng matagal. Gwapo siya, hindi ko maikakaila. May matipunong pangangatawan, malapad ang balikat, at halatang alaga ang katawan. Napahinto ang tingin ko sa dibdib niya pababa. Agad akong napalunok nang maalala ang mga nangyari sa amin. Napailing ako ng bahagya. Pilit inaalis sa isip ko ang alaala. Hindi ko pwedeng hayaang lamunin ako ng emosyon. Pinili ko to. Ginusto ko to. Maingat akong bumangon sa kama. Pilit iniingatan ang bawat galaw dahil sa kirot na nararamdaman. Isa-isa kong dinampot ang mga damit na naggalat sa sahig. Maingat na nagbibihis habang sinisiguradong hindi ko siya magigising. Ayokong magkaroon pa ng awkward na usapan. Katatapos ko lang magbihis nang marinig ang bahagyang paggalaw mula sa kama. Gising na siya. Napatingin ako sa kanya habang siya naman dahan-dahang bumabangon. Parang wala lang sa kanyang lahat. Wala siyang pakialam kahit wala siyang suot habang naglalakad sa harapan ko. Napaiwas ako ng tingin. Hindi dahil sa hiya kung hindi dahil hindi ko alam kung papaano nga harap sa kanya matapos ang nangyari. Lumapit siya sa drawer at binuksan. May kinuha siyang brown envelope.
Ilang segundo niya itong tinitigan bago lumapit sa akin. "Here," sabi niya sabay abot sa akin. Napatingin ako sa envelope bago ko yun tinanggap. Ramdam ko agad ang kapal nito. Hindi ko na kailangang buksan para malaman kung ano laman. Pera kapalit ng isang gabi. Napahigpit ang hawak ko sa envelope habang nakatitig rito. Ito ang dahilan kung bakit ako nandito. Ito ang dahilan kung bakit ko ginawa ang lahat ng yon. "You did well," dagdag niya. Kalmado ang boses. Hindi ko alam kung anong mararamdaman sa sinabi niya. Dapat ba akong matuwa o masaktan? "Thank you." Mahina akong sagot. Kahit hindi ako sigurado kung para saan ang pasasalamat na iyon. Natahimik kaming dalawa sa loob ng ilang segundo. Walang kahit na anong emosyon sa pagitan namin. Isang transaksyon na natapos. At iyon naman talagang totoo. Isang transaksyon. Mahigpit kong hinawakan ng envelope bago ako tuluyan tumalikod. Sa bawat hakbang palayo sa kanya, ramdam kong bigat sa dibdib. Hindi dahil sa nangyari kagabi kung hindi. Dahil ngayon ko mas naramdaman kung anong kapalit ng desisyon ko. Hindi lang katawan ang naibenta ko, pati na rin ang dignidad ko. Kahit hawak ko na ngayon ang perang matagal ko nang kailangan, hindi ko maiwasang tanungin ang sarili kung sulit ba talaga ang lahat ng ito. Pagkapasok ko ng bahay, agad akong sinalubong ni inay. Kita ko agad sa mukha niya ang galit at pag-aalala. Mabilis siyang lumapit sa akin. Hindi pa man ako nakakapagsalita, ay agad niya na akong tinanong kung saan ako galing at kung bakit hindi ako umuwi kagabi. Sunod-sunod ang tanong niya. Halatang buong gabi niya akong hinintay at nag-aalala sa akin. "Vanessa, saan ka ba nanggaling? Bakit hindi ka umuwi kagabi?" "Sorry po, inay. Kung hindi ako nakapagpaalam sa inyo, biglaan lang po kasi." "Hindi naman ako galit. Ang sa akin lang dapat nagpapaalam ka naman. Alam mo bang magdamag akong hindi nakatulog kakaisip sa'yo? Sorry po talaga, promise, hindi na po mauulit." "Talagang hindi na mauulit dahil mamamatay ako sa pag-aalala sa'yo. Teka nga, saan ka nga ba talaga nagpunta? At saan ka natulog kagabi?" "Nagtrabaho po ako, inay." "Trabaho? Saan? Sa club na pinagtatrabahuhan ni Sasa? Pinilit ka ba ng baklang yon na magtrabaho doon?" Hindi po, inay. Ako pong nakiusap kay Ate Sasa na hanapan niya ako ng customer. At good news, inay. Nahanapan ako ni Ate Sasa at malaking ibinayad niya sa akin." Mula sa bag, ay iniabot ko kay inay ang envelope na kinakunot ng noo niya. Halatang nagtataka kung ano yon. Binuksan ni inay ang envelope at nang makitang laman, nanlaki bigla ang mga mata nito. Halos hindi ito makapaniwala sa nakikita. Nagtatanong ang mga mata ni inay na tumingin sa akin. Ano ito?" Nanginginig niyang tanong sabay tingin sa akin. "Saan mo nakuha ang perang ito, Vanessa?" Iyan po yung bayad sa akin ng customer ko." Napakunot ang noon inay. Halatang hindi pa rin naiintindihan ang sinabi ko. "Anong ibig mong sabihin, Vanessa?" Napapikit ako sandali bago tuluyang sinabi ang katotohanan. Ibinenta ko po ang katawan ko, inay." Nanlaki ang mga mata ni inay. Hindi siya makapaniwala sa narinig galing sa akin. Ilang segundo siyang hindi nakagalaw at nakapagsalita. Ang sumunod na sandali ay isang malakas na sampal ang dumapo sa pisngi ko. Napapikit ako sa sakit at napahawak sa mukha ko. Ramdam ko ang hapde pero mas masakit ang dahilan kung bakit ko yun natanggap. "Anong ginawa mo, Vanessa?" Sigaw ni inay. Nanginginig sa galit ang boses. "Bakit mo ginawa yun? Bakit?" "Dahil sa inyo, inay. Nahihirapan ako sa tuwing nakikita kayong nahihirapan. At wala akong magawa. Ang gusto ko lang naman ay matulungan kayo. Kayo na mga kapatid ko. Naiintindihan kong nararamdaman mo. Pero hindi yung sapat na dahilan para ibenta mong katawan mo. Hindi mo kailangan gawin yun. Hindi kita pinalaki para ibenta lang yung katawan mo. Alam ko naman po yun, ay, pero yun lang pong nakikita kong paraan para matulungan kayo. Maraming paraan, Vanessa. Hindi ko matatanggap ang perang yan. Hindi ko maaatim na gamitin yan. Pero inay, itago mo ang perang yan. Hindi natin yan gagamitin." "Pero inay, malaking halaga to. Sapat para makapagpatayo ng maliit na negosyo. Tapos, huwag nang matigas ang ulo mo, Vanessa. Akong ina mo at akong masusunod." Wala akong nagawa ng talikuran ako ni inay. Naiwan akong umiiyak at hindi alam ang gagawin. Napaisip akong bigla.
Mali bang ginawa ko? Mali ba na isipin kong nararamdaman inay at ng mga kapatid ko? Simula ng araw na yun ay hindi na ako kinakausap ni inay. Para akong hangin sa loob ng bahay. Nakikita pero hindi pinapansin. Sa tuwing dadaan naman ako sa harapan niya, iiwas siya ng tingin. At mas pinipiling maging abala sa ginagawa kaysa kausapin ako. Mas masakit pa yon kaysa sa sampal na natanggap ko mula sa kanya. Mali nga bang ginawa ko? Paulit-ulit na tanong ko yun sa isip ko habang pinagmamasdan sa malayo si inay. Ang gusto ko lang naman itulungan siya. Pagaanin ang bigat na pasan niya araw-araw. Pero bakit ako pang naging dahilan ng sakit niya? Bakit sa huli, ako pang naging masama? Magandang araw mga viewers! Ang kwentong ito ay hatid ng Love Series TV. Salamat sa pakikinig! Ilang ulit kong sinubukang kausapin si inay. Lumalapit ako sa kanya. Sinusubukang magpaliwanag. Pero bago pa man ako makapagsalita, tumatalikod na siya. Ayaw niyang marinig ang kahit na anong sasabihin ko. Ayaw niyang tanggapin ang katotohanan. At sa bawat pag-iwas ni inay, unti-unti akong nadudurog. Lumipas ang halos 2 linggo na ganun ang sitwasyon namin. Tahimik ang bahay pero mabigat ang pakiramdam. Hanggang sa isang araw, bigla niya akong kinausap. Pwede ba tayong mag-usap, Vanessa? Oo naman po, inay. Ibig po bang sabihin hindi na kayo galit sa akin? Hindi naman ako galit sa iyo, anak. Galit ako sa sarili ko dahil sa hirap ng buhay natin. Nagawa mong isakripisyo ang sarili mo. Pasensya ka na, anak. Bilang ina mo hindi ko nagawang dapat kong gawin para sa iyo. Hindi, inay. Agad kong sagot. Wala kang kasalanan. Akong may gusto na gawin yon at desisyon ko yon. Pero ako ang dahilan kung bakit ka napunta sa ganong sitwasyon. Ayoko nang maulit pa yon. Hindi ko nahahayaang gawin mo ulit yon. Kaya nagdesisyon ako. Luluwas tayo ng Maynila. Doon na tayo titira. Gagamitin natin ang perang nakuha mo para makapagsimula ng bagong buhay. Sige po, papayag ako sa gusto nyo. Magtutulungan tayo, inay, hanggang sa makaahon tayo sa kahirapang ito. Napakaswerte ko na maging anak kita. Kaya lang nalulungkot talaga ako sa nangyari. Nawala ng virginity mo nang dahil sa amin. Ayos lang po yun. Ang mahalaga kayo. Mahal na mahal ko kayo, inay. Gagawin kong lahat para matulungan kayo sa abot ng makakaya ko. Ibinigay ko kay inay ang envelope at malugod naman niya itong tinanggap. Inilabas niya ang lahat ng laman at binilang. Halos hindi kami makapaniwala nang malaman na 200,000 ang laman ng envelope. Mapait akong napangiti. Yun palang halaga ng pagkababae ko. Masaya ako na malungkot. Pero kung tutuusin, mas nangingibabaw ang saya. Dahil sa wakas, may pera na kami. May magagamit na kaming pangpuhunan ng negosyo. Hindi nga natapos ang linggong ito ay nagsimula na kaming mag-impake ng mga gamit namin. Kokonti lang naman ang meron kami. Iilang damit at mga lumang gamit. Araw ng Sabado nang nilisan namin ang lugar kung saan kami pinanganak at nagkaisip. Habang sakay kami ng bus, ay taimtim akong nagdarasal na sana nasa Maynila ang swerte namin. Na sana magtagumpay kami ni inay sa plano naming negosyo. 5 years later, pauwi ako ngayon sa bahay namin. Ngayon kasi ipapakilala sa amin ni inay ang boyfriend niya. At excited na akong makilala ito. Pagkababa ko ng kotse, agad akong sinalubong ni inay ng isang mahigpit na yakap. Mabuti naman anak at pinagbigyan mo ako. Ang akala ko ay maghihintay ako sa wala. Of course not, nay. Hindi ko yun gagawin, inay. Saka excited na akong makilala ang boyfriend mo. Andito na ba siya? Wala pa pero on the way na siya. Halika na sa loob, hinihintay ka na ng mga kapatid mo. Sige po, mauna na kayo sa loob. Susunod ako. O sige, bilisan mo ha. Nang maiwan ako sa garahe, ay marahan kong iginala ang paningin ko sa kabuuan ng bahay. Parang kailan lang ay nakatira kami sa maliit na bahay. Pero ngayon, may mansyon na kami at ilang sasakyan. Masasabi kong hindi na sayang ang pagbebenta ko ng katawan dahil ito ang naging daan ng pagbabago ng buhay namin. Sinwerte ang negosyong itinayo ni inay mula sa maliit na karinderya hanggang sa naging restaurant ito. At kalaunan, nagkaroon ng mga branch. Hindi lang isang branch kung hindi 4.
Nakapag-aral din sa private school ang mga kapatid ko. At ako, natupad ang pangarap ko na maging flight attendant. Nakabili na ako ng sariling kondo at doon na rin ako nakatira. Kaya naman kung minsan, nagtatampo na rin sa akin si inay dahil bihira ako na rin silang dalawin. Pero ngayon, hindi ako pwedeng mawala sa araw na ito. Dahil ngayon ipakikilala ni inay ang boyfriend niyang governor. Yes, isang governor ang boyfriend ni inay at may balak na silang magpakasal soon. Alexander's point of view. Pagkababa ng sasakyan, agad akong sinalubong ni Mildred ng mahigpit na yakap. Ilang buwan din na hindi kami nagkita. Naging busy ako sa bagong project na ginagawa namin at gusto ko yung matapos sa lalong madaling panahon. You're finally here! Masigla niyang sabi bago ako hinila papasok sa loob ng bahay. Sinabi niya sa akin na nasa loob na ang mga anak niya. Napangiti ako bigla at biglang bumilis ang tibok ng puso ko. Pagkapasok namin ng bahay, diretso na kami sa dining room kung saan nakahanda na mga pagkain. Agad na tinawag ni Mildred ang mga anak niya at isa-isa akong pinakilala. Nakangiti lang ako habang nakikipagkamay sa kanila. Halos huminto ang paghinga ko nang makitang pumasok si Vanessa. Mas lalo itong gumanda ngayon. Saglit kaming nagkatitigan pero siya ang unang umiwas ng tingin. Dahilan para mapansin ko ang bahagyang paghinga niya ng malalim. Parang pilit niyang pinakakalma ang sarili. I wonder, naaalala pa kaya niya ako? O pinili na niyang kalimutan ang gabing yun? Pero kung pagbabasihan ng reaksyon niya ngayon, mukhang hindi. Alexander, alika rito. Tawag ni Mildred, dahilan para bumalik ako sa kasalukuyan. Naupo ako sa tabi ni Mildred at nag-umpisa na kaming kumain. Panakanak ay tinitingnan ko si Vanessa. Busy to sa pagkain at ramdam kong iniiwasan niya akong tingnan. Nang matapos kumain, niyaya ako ni Mildred sa veranda. Inabutan niya ako ng isang tea. Mabuti naman at nakarating si Vanessa. Anong reaksyon niya nang sinabi mong magpapakasal na tayo? Wala naman. Masaya siya para sa akin. Mabuti naman kung ganun. Anyway, dito ba siya matutulog o babalik din ang kondo niya? Hindi ko pa siya natatanong pero sana nga Alexander, dito na siya magpalipas ang gabi. Sobrang miss na miss ko na talaga itong si Vanessa. Simula na magtrabaho siya bilang flight attendant, halos doon na umikot ang mundo niya. Naiintindihan ko naman dahil yun naman talagang pangarap niya noon pa. Naiintindihan ko ang nararamdaman ni Mildred. Kahit ako man, miss na miss ko na si Vanessa. 5 taon na akong nangungulila sa kanya. Nang maubos ang iniinom kong tea, nagpaalam ako kay Mildred na magbabanyo lang. Malapit na ako sa banyo nang makasalubong si Vanessa. Iiwasan sana niya ako pero maagap kong nahawakan ang isang kamay niya. Alam kong natatandaan mo pa ako. Dahil hindi mo ko iiwasan kung hindi mo ko naaalala. Hindi ko alam ang sinasabi niyo. Kung pwede, bitawan mong kamay ko. Paano kung ayoko? Anong gagawin mo? Isusumbong ko kayo kay inay. Are you sure? Baka nakakalimutan mo, Vanessa. Ako ang nakabili sa'yo. Lahat ng tungkol sa'yo, alam ko. Pati ang size ng underwear mo. Kung saan ang kiliti mo at... Enough! Kung ano man ang nangyari sa atin noon, ginawa ko yun para sa pamilya ko. At wala akong pinagsisisihan. So ngayon inaamin mo na naaalala mo na ako. Pareho lang tayo, Vanessa. Walang gabi na hindi kita naiisip. Lalo na ang ginawa natin. At gusto kong maulit yun. Bastos! Whatever. Gusto ko na mag-usap tayo bukas sa isang lugar na tayong dalawa lang. Akin ang cellphone mo. Ilalagay kong number ko para mabilis tayo makapag-usap. Ayoko! At isa pa, wala akong balak makipag-usap sa inyo. Ang mabuti pa, balikan niyo na si inay. At siyang pagtuunan mo ng pansin at hindi ako. Ubod ng lakas na hinila ni Vanessa ang kamay niyang hawak ko. Saka mabilis akong tinalikuran. Marahas akong napabuntong hininga. Hindi ako papayag na hindi magtagumpay sa mga plano ko. Ngayon pa naabot kamay ko na si Vanessa. Maggagabi na nang magpaalam ako kay Mildred na uuwi na. Hinatid niya ako sa kotse ko. Bago ako sumakay, iginala ko muna ang mga mata ko. Nakita kong nasa veranda si Vanessa at nakatingin sa akin. Nginitian ko siya pero katakot-takot na galit ang nakita ko sa mga mata niya. Pagkagaling ng bahay nila Mildred, ay sa kondo ni Alvin ako dumiretso. Gusto kong uminom ng may kasama. Nagulat pa to nang mapagbuksan ako ng pinto. Oh, himala! Dinalaw mo ata ako. Huwag ka na magtampo bro, hindi bagay sa'yo.
May alak ka ba dyan? Meron. Mag-iinom ba tayo? Yes, at kailangan ko ng advice mo. Advice tungkol saan? Mamaya, sasabihin ko sa'yo. Sa ngayon, papasukin mo muna ako. Niluwagan ni Alvin na pintuan para makapasok ako. Saglit niya akong iniwan sa living room para kumuha ng alak. Habang hinihintay kong bumalik si Alvin, kinuha kong cellphone at pinagmasdan ng larawan ni Vanessa. Kuha ang larawan na yon bago siya lumabas ng hotel. Hindi niya alam na patago ko siyang kinuhanan ng larawan. Bago ako lumuwas ng Maynila, ay pumunta ako sa club para makita siya. Pero wala siya ron. Ang nakausap ko ay ang baklang si Mama Sasa. Napag-alaman kong galing sa kanya na nakiusap lang si Vanessa na hanapan siya ng customer dahil kailangan nito ng pera. Nalaman ko rin na panganay pala ito at ulila na sa ama. Akala ko noon makakalimutan ko agad si Vanessa pero hindi pala. Kaya naman nag-hire ako ng private investigator para malaman kung nasa na silang mag-iina. Ang akala ko makukontento na ako pero hindi pa pala. Sinadya akong makipaglapit kay Mildred hanggang sa makuha kong loob niya. Nang sa ganun, alam ko ang nangyayari sa buhay ni Vanessa. Naputol ang pag-iisip ko nang bumalik si Alvin at may dalang alak. Inumpisahan na naming uminom at ikinwento ko sa kanya ang pagkikita namin ni Vanessa after 5 years. So what's your plan? Ano pa? E di gagawin ng lahat para makuhang loob niya at maging komportable siya sa akin. Kung kinakailangan na dikitan ko siya 24/7, gagawin ko. At ipapaalala ko sa kanyang isang gabing pinagsamahan namin na hanggang ngayon sariwa pa rin sa akin. Good luck bro, sana magtagumpay ang plano mo. Vanessa's point of view. Habang nanonood ako ng TV, nakarinig ako ng doorbell. Tumayo ako at sinilip kung sinong nasa labas. Ganun na lang ang pagkagulat ko nang makita si Governor Alexander. Napaisip ako kung anong ginagawa niya rito sa kondo at papaano niya nalaman. Para malaman ang sagot sa mga tanong, mabilis kong binuksan ang pintuan at nakasimangot siyang tiningnan. Anong ginagawa mo rito? Paano mo nalaman ang kondo ko? Pag may gusto, maraming paraan. Anyway, hindi mo ba ako papapasukan sa loob? Hindi. Why naman? Ganyan mo ba itrato ang magiging stepdad mo? Natahimik ako sa sinabi niya. Sa totoo lang, simula nang malaman ko na siyang boyfriend ni Inay, ay hindi ako naging masaya. Lalo na't natatandaan pa pala niya ako. Nakakahiya. Sa dinami-rami ng tao rito sa mundo, bakit siya pang naging boyfriend ni Inay? Bakit? Paruso ba ito sa akin ng kalangitan dahil ibinenta ko noon ang katawan ko? Hey! Inaalala mo bang nangyari sa atin noon? Matagal ko nang ibinaon sa limot ang masasamang nangyari sa akin noon at kasama na ron ang ginawa kong pagbebenta ng katawan. Kaya utang na loob, huwag niyo nang ipaalala sa akin. So, magkaiba pala tayo. Dahil ako hanggang ngayon hindi ko pa rin malilimutan ang nangyari sa atin. Lalo na ang malambot mong katawan. Bastos! Isasara ko na sana ang pintuan pero mabilis akong nahawakan sa kamay ni Gov at hindi na pasok. Pagkatapos ay isinara niya ang pinto. Galit ko siyang tiningnan. Trespassing ka! Pumapasok ka kahit hindi naman kita pinapapasok. Hindi siya sumagot. Sa halip mas lalo niyang isiniksik ang katawan sa akin. Dahilan upang magkadikit ang mga katawan namin. Nakaramdam ako bigla ng init. Init na hindi ko alam kung saan nanggagaling. Nagulat ako nang halikan ako ni Gov. Halik na minsan ko nang natikman sa kanya. Hindi ko alam kung anong pumasok sa utak ko at tinugon ko ito. Dahil dito, lalo siyang naging mapusok at mapaghanap. Namalayan ko na lamang nang isinandal niya ako sa saradong pinto. Napasinghap na lamang ako nang maramdaman ng mainit niyang palad na ngayon ay malayang humahaplos sa dibdib ko na nagdulot ng kakaibang pakiramdam sa akin. Ilang sandali pa'y naramdaman ko ang pagbaba ng palad ni Gov. Dahil dito, naitulak ko siyang bigla. Mabilis kong inayos ang sarili ko bago ko siya hinarap. Please, umalis ka na. Huwag mo kong hilahin sa isang kasalanan. Hindi kita hinihila sa kasalanan. Pinapaalala ko lang sa Vanessa ang ginawa natin noon. 5 years ago ang nakakalipas. At alam kong namimiss mo na yun. Tumigil ka! Ikaw lang nag-iisip ng ganun eh. Dahil ako matagal ko nang kinalimutan yun. Oh really, Vanessa? Bakit magkaibang sinasabi ng katawan mo sa sinasabi ng bibig mo? Naramdaman ko nang tugunin mong halik ko at alam kong namiss mo yun. Bahala ka kung anong gusto mong isipin, wala akong pakialam. Please umalis ka na. At sana, ito nang huling beses na lalapitan mo ko. Paano kung ayoko? Mapipilitan akong sabihin kay Inay ang totoo. Then go ahead.
Maganda nga yun para malaman niya. Ito lang ang sasabihin ko sa iyo, Vanessa. Hindi kita titigilan hanggat hindi mo binibigay ang gusto ko. Napatingin ako bigla kay Gov. Hindi ko maintindihan ang sinasabi niya. Ano bang gusto niya sa akin? Humugot muna ako ng malalim na hininga bago ulit siya hinarap. Ano bang gusto mo nang matapos na? Para hindi mo na ako guluhin, sabihin mo na. Samahan mo akong magbakasyon sa Tagaytay ng 1 linggo. Then, make love with me. What? Hindi pa ako nahihibang para ibigay sa iyong katawan ko. Minsan mo nang pinagkaloob sa akin ng sarili mo at akong unang lalaki sa buhay mo. Kaya alam ko na magagawa mo ulit yun sa pangalawang pagkakataon. Noon yun dahil kailangan ko ng pera. Pero hindi na ngayon. Marami na akong pera kahit hindi ko na kailangang ibenta pang sarili ko. Oo nga pala, I forgot. Ganito na lang, Vanessa. Kung gusto mong tigilan kita, ibigay mo ang gusto ko. Unless gusto mong patuloy kitang guluhin. Bibigyan kita ng 24 hours para makapag-isip. Ito ang calling card ko. Pag nakapag-desisyon ka na, tawagan mo ko dyan. Naiiling na lang akong napaupo sa malamig na tiles. Naguguluhan ako kung anong gagawin ko. Halos lutang ako sa maghapon sa kakaisip kung anong magandang gagawin para tigilan na ako ni Gov. Kung papayag man ako sa gusto niya, parang ibinenta ko ulit sa pangalawang pagkakataon ng sarili ko. Kung hindi naman ako papayag, patuloy niya akong guguluhin. Halos mag-uumaga na nang makatulog ako. Kinabukasan pagising ko, nakatanggap ako ng tawag galing kay inay. Pinapapunta niya ako sa bahay. May mahalaga raw kaming pag-uusapan. Nang makarating ng bahay, agad kong nakita si inay na nakaupo sa sofa, katabi si Governor. Hindi ko inaasahan na nasa bahay pala siya. Mabutit nandito ka na, Vanessa. Magbabakasyon kami ni Alexander sa Tagaytay ngayong darating na Sabado. Kaya lang mauuna siya dahil may kailangan pa akong asikasuhin dito. Siguro Sunday na ng hapon ako makakasunod ng Tagaytay. Ganun po ba? Ayos lang naman sa akin, ay. Ako nang bahala sa mga kapatid ko. Wala pa naman akong flight Hindi anak. Hindi mo kailangang bantayan ng mga kapatid mo. Malalaki na sila. At may mga katulong naman dito. Kung ganun, ano pong gagawin ko? Bakit pinapunta niyo pa po ako rito? Sasamahan mo si Alexander sa Tagaytay. What? Bakit ko siya sasamahan? Linggo na kasi ako makakasunod at may trabaho pa akong dapat natapusin. Bakit hindi ba niya kayang pumunta ng Tagaytay nang walang kasama? At saka bakit ho ako? Huwag nang matigas ang ulo, Vanessa. Pumayag ka na lang sa gusto ko. Isang araw ka lang naman sa Tagaytay Pagdating ko pwede ka nang umuwi. I'm sorry, Nay, pero hindi pwede. Ayoko ho. Vanessa, please pumayag ka na. Nakakahiya naman kay Alexander Para makapag-relax ka rin. Hindi iyong puro trabaho ka na lang. Wala nang time na magbakasyon at mag-enjoy. Pero Nay, please. Wala akong nagawa kung hindi ang pumayag na lamang sa gusto ni inay. Ang ipinagtataka ko lang, ano naman ang gagawin ko ron? Wala namang sinabi si inay na dahilan. Alangan namang maging babysitter ako ng boyfriend niyang bastos. Bigla akong naalala ang sinabi kahapon ni Gov. May ilang oras pa akong makapagdesisyon sa alok niya. Pero dahil tuso si Gov, kinausap niya si inay para mapilitan akong pumayag sa gusto niya. Dahil dito, inis ko siyang sinugod sa sala. Mabuti na lang inasa kusina na si inay at naghahanda ng tanghalian. Mukhang expected na ni Gov na kakausapin ko siya tungkol sa bagay na yon. Ang galing mo rin Talagang si inay ang ginamit mo para pumayag ako sa gusto mo. Sabihin mo nga sa akin, ano ba talagang pinaplano mo Wala akong pinaplano. Kung anong sinabi ko sa iyo kahapon, yun na yun. So Vanessa, payag ka na bang ibigay ang gusto ko? Kahit anong mangyari, hindi ako papayag sa gusto mo. Kung totoong mahal mo si inay, hindi mo siya lolokohin. Pero sa pinapakita mo, mukhang nagkamali si inay ng lalaking minahal. Wala akong pakialam sa mga sasabihin mo. Ang mahalaga sa akin ang makasama ka at maangkin kang muli. Mamamatay muna ako bago mangyari ang gusto mo. Inis kong tinalikuran si Gov pero maagap niya akong hinila palapit sa kanya at walang paalam na sinil ng halik sa labi. Pilit akong nagpupumiglas pero sadyang malakas siya sa akin hanggang sa napagod ako at hinayaan na lamang siya. Namalayan ko na lang na tinutugon ko na mga halik niya. Pero nang maalala ko si inay, mabilis ko siyang itinulak. Galit ko siyang tinalikuran at nagtuloy sa kwarto ko. Hindi ko maintindihan ng sarili ko kung bakit pinagkakanulo ako nito.
Umayos ka, Vanessa. Baka nakakalimutan mo boyfriend siya ng inay mo. At hindi magtatagal, magiging stepfather mo na siya. Galit kong singhal sa sarili. Hindi pwedeng matangay ako sa mga halik ni Gov. Pero aaminin ko, namimiss ko ang mga halik niya at haplos sa akin. Pero hanggang doon na lang yun. Hindi ako pwedeng magkasala. Alam ko namang mali ito. Alexander's point of view. Araw ng Sabado, maaga akong dumating sa kondo ni Vanessa para sunduin siya. Hindi ako nagpasabi. Hindi na rin ako naghintay ng confirmation mula sa kanya. Basta, alam kong darating ako at sasama siya. Buong biyahe, wala ni isa sa amin ang nagsasalita. Tanging tunog lang ng makina ang maririnig sa loob ng sasakyan. Paminsan-minsan napapatingin ako sa kanya. Pero nakatingin lang siya sa labas ng bintana. Mukhang malalim ang iniisip. Pagdating namin sa Tagaytay, agad kami nag-check-in sa isang private resort na madalas kong puntahan kapag gusto kong mapag-isa. Kilala na ako ng mga staff kaya't mabilis lang ang proseso. Isang kwarto lang ang kinuha ko. Napansin kong bahagyang pagtaas ng kilay ni Vanessa. Halatang nagulat sa desisyon ko, pero wala akong balak magpaliwanag. Hindi na kailangan. Alam na niya kung bakit kami nandito. Pagpasok namin sa loob ng kwarto, agad siyang huminto sa gitna. Ako naman, diretsyo lang sa loob. Tinanggal ko ang relo at inilapag sa mesa. Ramdam ko ang tingin niya sa likod ko, pero hindi ko siya pinansin. Pwede ba akong magkaroon ng sariling kwarto? Huminto ako sandali bago siya hinarap. Seryoso ang mukha niya. Halatang hindi siya komportable sa sitwasyon namin ngayon. No, diretsyo kong sagot. Ano? Bakit hindi pwede? Nag-iisip ka ba ha, Governor? Yes, nag-iisip ako. Saka sinabi ko naman sa'yo, di ba, na kaya tayo magbabakasyon dahil gusto kita makasama ng isang linggo. At gusto ko na Utang na loob, huwag mo nang ituloy. Unang-una, hindi ako pumayag na sumama rito. Sumama ako dahil yun ang pakiusap sa akin ni Inay. Saka bukas ang hapon nandirito na siya. Ano na lang iisipin ni Inay pag nalaman niyang isang kwarto lang ang kinuha mo? Huwag mo na siyang isipin, ako na bahala. Hindi niya malalaman basta't magtiwala ka lang sa akin, okay? Pero Shh! Huwag mo nang pigilan ng sarili mo, Vanessa. Alam ko, nararamdaman kong gusto mo na rin na maulit ang nangyari sa atin noon. Dahil kung hindi ka sasama sa akin dito kahit makiusap pa sa iyong inay mo. Lumapit ako sa kanya ng ilang hakbang hanggang sa halos magkalapit na kami. Nakita ko kung papaano siyang umiwas ng tingin. Kung papaano siyang kinabahan sa presensya ko. Tingnan mo ko, Vanessa, sa mga mata ko at sabihin mo sa akin na ayaw mo ko makasama, na ayaw mong maulit ang nangyari sa atin noon. Hindi siya nagsalita. Sa halip, malalim na buntong hiningang narinig ko. Yun ang sinamantala kong pagkakataon. Dahan-dahan kong iniangat ang mukha niya hanggang sa magpantay kami. Pareho kaming titig na titig sa isa't isa. Dahan-dahan kong inilapit ang mukha niya, saka siya siniil ng halik sa labi. Naramdaman ko agad ang pagtugon niya na naging hudyat para lalong lumalim ang mga halik na ginagawad ko sa kanya. Itinulak ko siya sa kama at mabilis na umibabaw sa kanya. Muli kong inangkin ang labi niya, mas mapusok at puno ng pananabik. Vanessa, hindi mo lang alam kung ilang taon ko itong pinangarap. Ang mahalin ka't maangkin ulit. Pero mali, Gov. Boyfriend ka ni nanay at hindi magtatagal magpapakasal na kayong dalawa. Walang mali, Vanessa. Gagawin natin to dahil ito ang gusto natin. Ilang taon tayong nangulila sa isa't isa't ngayon na magkasama na tayong dalawa. Susulitin natin ang bawat oras at araw na magkasama tayo. Tuluyan na nga nagpatianod si Vanessa sa gusto ko. Ilang ulit ko siyang inangkin hanggang sa mapagod kaming dalawa. Nakahiga kami ngayon at magkayakap. Parehong may ngiti sa labi. Alam mo bang pinuntahan kita sa club pero ang sabi sa akin ni Mama Sasa, nakaalis na raw kayong mag-anak. Bakit mo naman ako hinahanap? Dahil na love at first sight ako sa'yo. Talaga lang ah. Baka naman katawan ko lang ang gusto mo kaya mo ko hinahanap. Of course not. Seriously, Vanessa, I like you. Dahil hindi ako ang unang lalaki sa buhay mo. Kung hindi yun ang nararamdaman ko. Masyadong malaki ang agwat ng edad natin. Saka kayo na ni Inay. Parehas nating alam na mali itong nangyari sa atin. Pero ginawa pa rin natin. Kaya sana go, pagkatapos ito kalimutan na natin kung ano man ang nangyari. At tanggapin na hindi magtatagal, magiging pangalawang ama na kita. Hindi, Vanessa. Ayoko. Kailangan kita't napapasaya mo ko. Pero mali, Gov.
May masasaktan tayo at si inay yun. Mahal ko si inay. At hanggat maaari ayoko siyang saktan. Sulitin na lang natin ang mga oras na magkasama tayo. Tulad ng gusto ni Vanessa, sinulit namin ang mga oras na magkasama kami. Namasyal kami at kumain sa mga sikat na restaurant dito sa Tagaytay. At pagsapit ng gabi, paulit-ulit namin pinagsasaluhan ng init na mga katawan namin. Hanggang sa mapagod at gupuin ng antok. Magagabi na, Gov. Bakit wala pa rin si inay? Ang sabi niya sa akin, linggo ng hapon nandirito na siya. Pero bakit wala pa siya? Vanessa, relax. Baka naman na traffic lang ang inay mo. Dapat tumatawag si inay para hindi ako nag-aalala ng ganito. Ang mabuti pa siguro tatawagan ko na lang siya. No need. Ako nang tatawag sa kanya. Mauna ka na sa banyo, okay? O sige, salamat. Vanessa's point of view. Abala ako sa pagligo nang pumasok si Gov. Nakita ko agad sa mga mata niya ang pagnanasa ng hagurin niya ako ng tingin. Sa ilang oras naming magkasama rito sa Tagaytay, ilang ulit niya na akong inangkin. Pakiramdam ko nga hindi siya nagsasawa. Sa halip, sinusulit niya ang mga oras na magkasama kami. Kamusta? Natawagan mo na ba si inay? Anong sabi niya? Nasaan na siya? Hindi na matutuloy ang inay mo. Sumama ang pakiramdam niya at kailangan niya magpahinga. Ano? Teka, tatawagan ko si inay at... Huwag mo na siyang tawagan. Nagpapahinga na siya. Ang mabuti pa, ituloy mo na ang pagligo. Ako na magsasabon sa'yo. Pero Gov... Please Vanessa, sulitin na lang natin ang bakasyong ito. Wala akong nagawa ng umpisahang sabunin ni Gov ang katawan ko. Ilang sandali pa'y magkahinang ng mga labi namin at malayang dinadama ang init ng mga katawan namin. Akin ka lang Vanessa. Akin lang ang katawang to. Oo Gov, sayong-sayo lang ako. Hindi ko alam kung anong ginawa mo sa akin para mahumaling ako sa'yo ng ganito. Katawan mo lang ang nagpapainit sa akin Vanessa. Nang matapos naming pinagsaluhan ng maiinit na sandali, ay nakahiga pa rin kami sa kama. Parehong walang suot na kahit na ano. Tanging makapal na kumot lang nagsisilbing takip sa mga katawan namin. Uuwi na ba tayo mamaya? Hindi pa Vanessa. Katulad ng sinabi ko, magbabakasyon tayo rito ng 1 linggo. At susulitin natin ang mga araw na magkasama tayo. Pero Gov, paano si inay? Huwag mo nang isipin yun. Akong bahala. Basta't mag-e-enjoy lang tayo rito. Okay? Kahit alanganin ako sa gusto ni Gov, wala akong nagawa kung hindi ang pumayag na lamang. Bahala na. Selfish na akong selfish. Ang mahalaga, napagbigyan ng mga sarili namin. Tutale pagkatapos ito, ay wala na. Dahil bubuo na siya ng pamilya kasama si inay. At ako, hindi ko pa alam kung ano mangyayari sa akin. Wala nga kaming ginawa ni Gov kung hindi ang mag-enjoy at gawin ang gusto namin. Hanggang sa matapos ang 1 linggong bakasyon namin. Bago kami nag-check out, ay inangkin muna niya ako. Hindi na ako tumutol dahil ito na ang huling beses. Kaya susulitin na lang namin. Tahimik lang ang buong biyahe namin. Walang may gustong magsalita. Hinatid muna ako ni Gov sa kondo bago siya umuwi sa bahay niya. Salamat Gov. Nag-enjoy ako sa bakasyon natin. Me too Vanessa. Hindi mo lang alam kung gaano mo akong pinasaya. Thank you so much. Hindi Gov. Akong dapat magpasalamat sa iyo. Dahil pinaramdam mo sa akin ang maging masaya. Salamat. Sa huling pagkakataon ay hinalikan niya ako sa labi na agad ko namang tinugon. Hindi ko mapigilan ng umiyak. Mabuti na lamang at hindi niya nakita ang mga luha ko. Pagkagaling namin ng Tagaytay ay hindi ko na ulit nakita si Gov. Sa totoo lang bigla na lang siyang nawala. Bagay na pabor naman sa akin para maiwasan namin ang isa't isa. Idagdag pa na hindi naman ako madalas umuwi sa bahay dahil naging busy na ako sa trabaho. Sunod-sunod ang flight ko. Halos wala na akong pahinga. Minsan 1 araw lang ang pagitan. Minsan wala pa. Sa dami ng ginagawa ko, hindi ko na namalayan ang paglipas ng mga buwan. 3 buwan simula nang huli kaming magkasama ni Gov sa Tagaytay. Minsan naiisip ko kung sinasadya ba niyang iwasan ako o sadyang busy lang siya sa trabaho niya bilang gobernador. 1 araw habang nasa kondo ko at nagpapahinga matapos ang isang mahabang flight, biglang tumunog ang cellphone ko. Si inay ang tumatawag. Hello Nay, napatawag po kayo. Vanessa anak, umuwi ka na muna rito sa bahay. May mahalaga akong sasabihin sa'yo.
Diretso niyang sabi. Bakit po inay? May problema po ba? Wala naman anak. Pag-uusapan lang natin ang tungkol sa kasal namin ni Alexander. Po? Di ba next year pa naman ang kasal ninyo? Nagbago ang desisyon namin eh. Kaya sige na, bilisan mo nang pumunta rito at hihintayin kita. Bye! Sige po inay, pupunta na ako dyan. Sagot ko bago ibinaba ang tawag. Hindi na ako nag-aksaya ng oras. Agad akong nagbihis at umalis ng kondo para umuwi sa bahay. Buong biyahe, kung ano-ano nang pumapasok sa isip ko. Pagdating sa bahay, agad akong bumaba ng kotse at pumasok sa loob. Nadatnan ko si inay na nakaupo sa sala. Pagkakita niya sa akin, bahagya siyang ngumiti. Mabutit nandito ka na Vanessa. Alika rito, maupo ka sa tabi ko. Ano pong nangyayari? Bakit nagbagong isip niyo, Nay? Wala naman Vanessa, napagkasunduan lang namin ni Alexander na sa halip na next year gawin na namin next month ang kasal. Anong sabi niyo inay? Next month na ang kasal ninyo? Oo anak, tamang narinig mo. Naisip namin na magpakasal na agad. Total hindi naman na kami bumabata. Nandun na po tayo inay pero masyado naman po yatang mabilis. Pwede naman kahit sa katapusan ng taon o di kaya 6 months from now. Ayos lang yun, Vanessa. Wala ka namang dapat na ikabahala. Mahal ako ni Alexander at alam kong hindi niya ako lolokohin. Kung ako ang tatanungin, ay hindi ako pabor sa biglaang pagbabago ng schedule ng kasal nila inay. Ayoko namang mangialam kahit ayoko ay tumango na lang ako bilang pagsang-ayon. Gusto ko sanang kausapin si Gov pero naisip ko na baka kung ano pang isipin niya. Kaya nanahimik na lamang ako. Kinabukasan pagising ko, naramdaman ko agad ang paghilab ng sikmura ko. Ilang sandali pa'y patakbo kong nagtungo ng banyo para dun sumuka. Napahinto ako sa paghihilamos nang maalalang 2 buwan na akong hindi dinadatnan. Wala sa sariling napatingin ako sa kalendar at napabilang ng wala sa oras. Halos manghina ang buong katawan ko nang napagtantong buntis ako. Nagbunga ang ilang beses na may nangyari sa amin ni Gov sa Tagaytay. Diyos mio, anong gagawin ko ngayon? Paano ko sasabihin kay inay na buntis ako? At ang amang magiging asawa niya? Ano bang ginawa ko? Kung hindi ako nagpadala sa tukso, hindi ito mangyayari sa akin. Pero naging mahina ako at ito naging bunga ng pagkakamali ko. Para makumpirma kung tama ba ang kutob ko, agad akong nagpa-check up. Hindi na ako nagpatumpik-tumpik pa. Kahit expected ko nang magiging resulta, nakaramdam pa rin ako ng pagkagulat. Confirmed, buntis nga talaga ako. Pinayuhan ako ng doktor na huwag masyadong magpupuyat at magpapagod dahil makakasama yun sa baby. Binigyan rin ako ng mga vitamins na kailangan kong inumin. Paglabas ko ng klinik, napahinto ako saglit. Napatitig sa hawak kong resulta habang unti-unting bumibigat ang pakiramdam. Napahawak sa tiyan ng marahan. Doon ko unang naramdaman ang presensya ng buhay na nasa loob ng sinapupunan ko. Hindi ko alam kung paano ko ito sisimulan, pero isa lang ang sigurado ako. Kailangan kong maging matatag. Pinili kong itago muna kay inay ang tungkol sa pagbubuntis ko. Ayokong madagdagan pa ang iniisip niya, lalo na't abala siya sa nalalapit niyang kasal. At higit sa lahat, ayokong masaktan siya oras sa malaman niyang anak ito ng magiging asawa niya. Tutale, maliit pa naman ang tiyan ko at hindi pa halata kahit kaya ko pa itong itago. Mabilis na lumipas sa mga buwan. Dumating ang araw ng kasal nila inay. Nagulat ako ng wedding gown ng ipinasuot sa akin inay. Bakit wedding gown inay? Ayos lang yan anak. Mas bagay yan sa'yo kesa sa akin. Pero inay, ikaw po ikakasal hindi naman ako. Bakit ako magsusuot nito sa halip na kayo? Huwag nang maraming tanong Vanessa. Sundin mo nilang ako, okay? Saka kakasabi mo lang akong ikakasal so alam kong ginagawa ko. Kaya huwag ka nang kumontra, okay? Sorry inay, ang weird lang kasi. Akong magsusuot ng wedding gown tapos kayo eh. Hindi na natuloy ang sasabihin ko dahil mabilis akong niyakap ni inay. Naririnig ko pa ang malalim niyang paghinga. Paglabas namin ng bahay, sa bridal car ako pinasakay ni inay. Habang siya,
Sa kotse, kasamang mga kapatid ko. Sa totoo lang kanina pa ako nagtataka. Bakit pinasuot sa akin ni inay ang wedding gown niya? At ngayon naman sa bridal car ako nakasakay. Sobrang weird talaga pero wala akong magawa kung hindi ang sumunod na lang. Pagdating sa simbahan, naroroon na sila inay. Inalalayan nila akong makababa at pagkatapos, dahan-dahan na kaming naglakad papasok ng simbahan. Hinawakan ni inay ang kamay ko at nag-umpisa na kaming maglakad. Naririnig ko rin ang magandang tugtugin na ngayon ay pumapailen lang sa buong simbahan. Nang mapatingin ako sa altar, nakita ko agad si Gov na nakatayo ron at nakangiti sa akin. Yung ngiting may kahulugan. Bigla akong nag-iwas ng tingin. Baka makita ni inay. Ayokong sirain ang araw na ito. Gusto kong maging masaya siya. Pagdating namin sa altar, nagulat ako nang hawakan ni Gov ang isang kamay ko at akmang aakayin sana patungo sa paring naghihintay. Pero mabilis ko itong hinilat nagsalita. Teka nga muna, naguguluhan ako. Una, pinasuot sa akin inay itong wedding gown niya at sukat na sukat talaga sa katawan ko. Pangalawa, bakit ako naglalakad patungo sa iyo habang si inay Naguguluhan na talaga ako May dapat ba akong malaman o may hindi ba kayo sinasabi sa akin? Nakita kong nagkatinginan sila inay at Alexander. Maya-maya'y hinawakan ni inay yung isang kamay ko at ngumiti ng kay lapad. Ang totoo niyan, Vanessa, hindi talaga kami ni Alexander ang ikakasal kung hindi kayo. Ginawa namin to para isurprise ka. Ano? Anong sabi niyo? Kami ni Gov ang ikakasal? Oo anak, ang totoo niyan hindi naman talaga kami mag-boyfriend. Magkaibigan lang kami. Ano? Nagkakilala kami ni Alexander sa isang mall sa Makati at naging magkaibigan. Hanggang isang araw may pinagtapat siya sa akin. Sinabi niya na siya ang naging customer mo noon at matagal ka na niyang hinahanap. Sinabi rin sa akin ni Alexander na mahal ka niya at nakahanda siyang pakasalan ka. Pero sa tingin niya mahihirapan siyang makalapit sa iyo. Kaya isang plano ang naisip namin. Naisip namin na palabasin na mag-boyfriend kami at may plano ng magpakasal. Ano? Yung tungkol sa Tagaytay, plano rin namin yon. Alam kasi ni Alexander na hindi ka papayag, kaya ako nang kumausap sa iyo. At itong kasal na ito, kasal nyo to ni Alexander. All this time naniwala ako na magkarelasyon kayo, na nagmamahalan kayo. Tapos ngayon malalaman ko na palabas lang palang lahat ng ito? Huwag kang magagalit sa inay mo. Ako lahat ang may idea nito. Nagawa ko lamang to para mabilis na makalapit sa iyo. Natakot kasi ako na baka sa oras na lapitan kita iwasan mo ko. Lalo na't malaki ang agwat natin. Maniwala ka man o hindi, ginawa ko ito dahil mahal kita. Yes, mahal na mahal kita, Vanessa Moran. Hindi ko alam kung anong mararamdaman. Dapat ba akong magalit sa kanila? O matuwa dahil sa wakas, hindi lalabas ang anak ko ng walang ama. Patawarin mo ko anak kung sa tingin mo wala kayong dapat na ihingi ng tawad sa akin. Naiintindihan ko na ginawa niyo ito para sa akin dahil mahal niyo ko. Ako nga ang dapat na magpasalamat sa inyo dahil pinasaya niyo ko. Salamat inay. Mahal na mahal ko po kayo. Mahal na mahal din kita anak. At gusto kong maging masaya ka palagi. Naiiyak kong niyakap si inay at pagkatapos, saka ko muling hinarap si Gov. O ano pang hinihintay mo? Pakasalan mo na ako. Ibig sabihin, hindi ka galit sa ginawa ko? Saka na natin yun pag-usapan. Nakakahiya, naghihintay ang parit mga bisita. Natatawang kinuha ni Gov ang isang kamay ko at iginiya patungong altar. Pagkalapit namin agad kaming kinasal ng pare. Dearly beloved, we are gathered here today to witness the union of Alexander and Vanessa in holy matrimony. Marriage is a sacred bond, not to be entered into lightly, but with love, respect, and commitment. This union signifies not only the joining of two individuals, but the merging of two lives, two hearts, and two souls who have chosen to walk together as one. Tumingin sa akin si Alexander, at sa mga sandaling yon, parang kami lang ang tao sa lugar na yon.
Alexander, do you take Vanessa to be your lawfully wedded wife? To love and to cherish her, in sickness and in health, for richer or for poorer, until death do you part? I do. Matatag niyang sagot habang nakatingin sa akin. Vanessa, binaling ng pari ang tingin sa akin. Do you take Alexander to be your lawfully wedded husband? To love and cherish him, in sickness and in health, for richer or for poorer, until death do you part? I do. Then by the power vested in me, I now pronounce you husband and wife. You may now kiss the bride. Bahagya siyang ngumiti bago niya ako marahang hawakan si pisngi at inilapit sa kanya. Bago magtagpo ang mga labi namin, doon tuluyang naging totoo ang lahat na asawa ko na siya. Matapos ang seremonya, nagkaroon kami ng pagkakataon na magsalita sa harap ng lahat. Isa yun sa mga sandaling hindi ko malilimutan. Naunang magsalita si Alexander. Kinuha niyang mic at tumingin sa akin, diretso sa mga mata ko. I never believe in love the way people describe it. But then I met you and everything changed. You came into my life unexpectedly. And yet, you became the one thing that I didn't know I needed. You challenged me. You made me feel things I never thought I could feel again. I promise to stand by you, to protect you, and to love you the way you deserve. Not just today, but for the rest of my life. Halos maiyak ako sa mga sinabi niya. Ako naman ang sumunod na nagsalita. Kinuha ko ang mic habang nakatingin kay Alexander. To be honest, I never imagined myself standing here. Life hasn't been easy for me, and love wasn't something I believed would come this way. But you proved me wrong. You showed me that even in the most unexpected situations, something beautiful can grow. You became my strength when I was at my weakest. And today, I promise to stay by your side, no matter what happens. To love you, to trust you, and to build a life with you, together. Halos maiyak ako sa sarili kong sinabi. Hindi ko alam kung paano ko nagawang sabihin ang lahat ng yon. Pero alam ko, lahat ng yon, mas masayang atmosphere. May musika, may tawanan, at mga taong masayang nagse-celebrate para sa amin. Pero sa gitna ng lahat ng yon, naramdaman ko na nagsisimula pa lang ang totoong kwento namin bilang mag-asawa. At sa pagkakataong to, handa na akong harapin ang lahat kasama siya. Kinagabihan nang mapagsulo kami sa bahay niya sa Taguig, ay nakangiti niya akong niyakap bago seryosong nagsalita. Una sa lahat, salamat dahil pinakasalan mo ko. At pangalawa, sana mapatawad mo ko. Ginawa ko lang yun dahil sa pagmamahal ko sa'yo. Naiintindihan kita. Kaya lang sana sinabi mo na lang sa akin. Hindi yung ginugulat mo ko pero okay na yun. Ang mahalaga ngayon ang ngayon. Dahil dyan may regalo ako sa'yo. Anong regalo? Buntis ako, Alexander. Magiging daddy ka na. Really? Yes. Masaya ka ba sa regalo ko? Hindi lang masaya. Kung hindi masayang masaya. Thank you so much, Vanessa. Pinapangako ko sa'yo na magiging mabuting ama at asawa ko. Dapat lang. I love you, Vanessa. Mahal na mahal kita since day one. Ako, mahal mo ba ako? Oo, Daddy Gov. Mahal na mahal kita. Matagal na. Akala ko nga noon crush lang nararamdaman ko para sa'yo. Pero hindi pala. Dahil totoong pagmamahal yon. At galing dito, sa puso ko. Promise, Vanessa, iingatan kita. Hindi kita sasaktan. Gagawin kitang reyna sa piling ko. I love you, my little wife. And I love you more, Daddy Gov. Wakas.